barat ang sahod ng mga manggagawa, barat ho talaga. Dagdag sahod, dagdag benepisyo, at pagpapababa ng presyo ang kailangan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Eli San Fernando from the Kamanggagawa Party List to avail of the privilege hour. The Honorable Elijah San Fernando of Party List Kamanggagawa is recognized. Please proceed. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at sa ating mga kasama. Mr. Speaker, mga kasama, at sa lahat ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nanonood at nakikinig, magandang hapon po sa inyong lahat. Public office is a public trust. Malinaw na nakasaad ito sa ating saligang batas. As duly elected representatives of the people, we are to accomplish our constitutional mandate, to make laws that effectively respond to the needs of our people and fulfill their aspirations for a just and humane society. Tayo po ay nahalal para mag-review at gumawa ng mga batas na magpapagaan sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Unfortunately, it seems that the integrity of this august chamber, in accordance with this mandate, is in great peril. Although it was reported in the recently published Ulat ng Bayan survey of Pulse Asia that the House's trust rating has increased by 6 percentage points and that the distrust rating fell by 9, a staggering 41% of respondents are still undecided whether to trust or to distrust the House of Representatives. Ang ibig sabihin po nito, Mr. Speaker, mas nananaig ang pagdududa at pag-aalangan ng ating mga kababayan sa institusyong ito. Kahit masakit, kailangan nating tanggapin ang katotohanan ito. At bahagi ng pagtanggap ay ang pagtatanong at pag-uusisa sa mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nawawalan ng tiwala sa ating bahay. Ano ba ang mga daing ng ating mga pinaglilingkuran? Ano ba ang pang-araw-araw nilang pasanin? Ano ba ang mga kailangan ng isang simpleng pamilya para mapanatag sa maghapon? According to recent surveys, high cost of living and meager pay remain to be among the top concerns of everyday Filipinos. Pulse Asia's survey reported that more than half of the respondents consider inflation as the country's most urgent problem. Meanwhile, WR Numero reported that Filipinos think that the government's #1 priority should be to increase the wages of workers. Kung susumahin at mas padadaliin po nating intindihin, ang sinasabi po sa atin ng mga Pilipino, ang kailangan namin, pababain ang presyo ng mga bilhin at serbisyo at itaas ang sahod ng mga manggagawa. My dear colleagues, sa gitna po ng ingay, ng gulo, ng pagkakahati-hati, the good news is may magagawa po tayo dito sa House of Representatives. With the powers vested in us by the Constitution, we are incredibly privileged to have the ability to pass laws and reforms that can be of significant help to our fellow Filipinos. May kakayahan po tayong pagaanin ang mga mabibigat na problemang bit-bit ng ating mga kababayan. At tiyak po ako na kaya nating gawin yan kung tayo ay makikinig at tunay na uunawa sa kanilang kalagayan. Kaya mapapaisip po talaga tayo sa dinami-rami ng mga batas na ating ipinapasa at sa ingay na ating nililikha. Bakit nananatiling mas marami ang nagdududa sa ating kapulungan? How do we regain the trust of the people? On this note, Kamanggagawa Party List would like to highlight in this speech a very pertinent issue, one that has in fact been pertinent for the past couple of decades, but has seemingly fallen on deaf ears time and again. The Labor Code of the Philippines broadly defines the word wage as the remuneration or earnings for work done or to be done or for services rendered or to be rendered. Sa madaling salita, ang sahod po ay ang katumbas o kapalit na halaga mula sa lakas, oras at pagod na ginugugol ng mga manggagawa sa isang trabaho. Mula po sa definition na ito, ay mas madali nating maiintindihan na kapag ang manggagawa ay nagtrabaho ng 8 oras at nakagawa ng partikular na bilang ng mga produkto o serbisyo, dapat siya ay sumahod ng halaga na katumbas o katimbang
ng 8 oras na trabaho at ng kanyang produkto o serbisyong nagawa. Sa kasamaang palad, Mr. Speaker, hindi ganyan ang nararanasan ng mga manggagawa sa ating bansa. 2.5 decades of data from the Philippine Statistics Authority illustrate this. Mula 2001 hanggang 2024, lumaguho ang ating real gross domestic product mula 7.2 trillion pesos hanggang 22.2 trillion pesos. If we look at this from the perspective of the workers, labor productivity measured as GDP per worker grew from 246,915 pesos to 455,396 pesos during the same period. Ibig sabihin po nito, Mr. Speaker, ang halaga ng produkto o serbisyo na nagagawa mismo ng mga manggagawa ay halos dumoble sa parehas na panahon. Samantala, kung titignan naman ho natin ang halaga ng sahod, makikita natin ang mean basic pay ng mga manggagawa ay lumago lamang mula 419 pesos hanggang 488 pesos. 68.88 pesos lang po ang itinaas ng sahod ng mga manggagawa mula 2001 hanggang 2024. Kaya pag sinabi po natin, barat ang sahod ng mga manggagawa, barat ho talaga. Dahil ang national average minimum wage ay mula 341 pesos hanggang 354 pesos lamang. Sa katunayan po, kung ating i-compute mula nang naisabatas ang RA 6727 o Wage Rationalization Act of 1989, from July 1989 to December 2025, nabawasan pa ang sahod ng mga manggagawa ng 94 pesos. Hindi na nga po tumataas ang sahod ng mga manggagawa, hindi naman bumababa ang presyo ng mga bilihin. Simple lang po ang kahulugan ng mga datos na ito, Mr. Speaker. Tumataas ang kita ng ating ekonomiya. Lumalago at lumalawak ang mga negosyo. Dumarami ang produkto at serbisyong nagagawa ng mga manggagawa. Pero ang sahod ng mga manggagawa ay nananatiling kulelat at hindi makasabay sa paglagong laging ipinagmamalaki ng gobyerno. The growth of our economy is built on the backs of labor. Walang kahit anong pwedeng pakinabangan o pagkakitaan kung hindi dahil sa lakas at pawis ng mga manggagawang lumilikha mismo ng yaman ng ating ekonomiya. With this in mind, how should we, as representatives of the people, alleviate the plight of everyday working class and ordinary Filipinos? And now that Congress is set to address another impeachment complaint, the Filipino people have a sobering reminder to every honorable member of its august body. Hindi away politika ang solusyon sa hirap na dinaranas ng ating mga kababayan. Let us be clear that our solidarity with the calls for accountability and good governance remains steadfast. However, in the face of partisan politicking, our commitment to meaningful reforms stands more unwavering. Gusto po natin ng pananagutan. We seek an end to corruption, from the top all the way to the bottom. For as we have witnessed these past few months, lubhang nakamamatay po ang korupsyon. The hundreds upon hundreds of lives lost as a result of this billion-peso worth substandard flood control projects, in addition to the loss of property of thousands of families and individuals, make it no wonder why there has been a historic outburst of anger from the people. Ang mga nasaksihan nating malawakang kilos protesta ay patunay lamang na galit na ang ating mga kababayan. Habang pinagpupugayan po natin ang mga pagkilos na ito, we must keep in mind that not everyone has the capacity to participate in these kinds of movements. Ang isang manggagawa na kailangang punan ang mga gastusin sa bahay, gaya ng pambayad ng tubig, kuryente, renta, pagkain at pampaaral sa kanyang mga anak, ay hindi po afford na umabsent at mawala ng kikitain sa isang buong araw para lang magprotesta. Ang isang ina ay hindi naman po pwedeng basta na lang umalis sa bahay at iwanan ang pangangalaga sa kanyang mga anak kapalit ng pangangalsada para labanan ng korupsyon. Maraming mga Pilipino ang tahimik lang na nagtatrabaho sa paggawaan, sa mga kumpanya o sa tahanan. Mga Pilipinong nagngangalit din sa galit dahil sa malawakang korupsyong kanilang nasasaksihan at pinagdudusahan. Ngunit, hindi magawang makalaban ni makiimik
Dahil sa banta ng gutom, nahatid na rin naman ng hindi makatarungang pasahod at presyo ng mga bilihin. If we are genuine about truly purging corruption and demanding accountability from our broken system, we must equally be as serious with reforms that empower workers and ordinary Filipinos to enable them to take up the fight themselves. Magiging walang saysay po ang impeachment kung ang pinakadehadong sektor sa ating lipunan, ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, ay hindi binibigyan ng kapasidad na lumaban para sa kanilang sariling kapakanan at karapatan. Without the support of the widest and broadest segments of our society, these cases quickly devolve into mere political squabbles between dynastic elites. The fight for accountability goes beyond impeachment. Ang tunay na laban po para sa hustisya ay hindi lamang naikakahon sa impeachment. Rather, true justice is also justice for wages, justice for the price of basic goods and services. Sa madaling salita, hustisya para sa maalwang pamumuhay na kahit tagal-tagal nang inaasam ng ating mga kababayan. Let us go back to our roots. Let us open our eyes, ears, and hearts to the cries and pleas of the people. Labis po ang paghihirap ng ating mga kababayan. Hirap na dulot ng napakababang sweldo at napakataas na presyo ng mga bilihin. Bakit hindi ang mga pangunahing problema ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang bigyan din natin ng agarang pansin? Who are we to speak of accountability and justice when we cannot even give our workers a wage that justifiably reflects their immense contribution to our economy and society? Dagdag sahod, dagdag benepisyo, at pagpapababa ng presyo ang kailangan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Mr. Speaker, distinguished colleagues, the message is clear. The Filipino people are hesitant to put their trust back in this House simply because they are disillusioned. Disillusioned ng ating mga manggagawa sa bulok na sistemang mayroon tayo. Isang bulok na sistema kung saan sa kabila ng nakakalulang paglago ng ekonomiya ay hindi man lamang magawang maibalik ang nararapat para sa mga manggagawa. Isang bulok na sistema na sa halip na magpagaan sa pasanin ng mga kababayan natin ay pinipiling unahin ang mga walang kapararakang batuhan ng putik. Isang bulok na sistema na sa kasamaang palad ay patuloy nating niyayakap at kinakalinga. Every single day that we choose to stall the passage of meaningful reforms, we are deliberately choosing to say to our people, hindi kayo mahalaga. Ang tiwala ng publiko ay hindi ibinibigay, kundi pinagtatrabahuhan. Mr. Speaker, mga kasama, let us work diligently to win back the hearts of the Filipino people. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat, Mr. Speaker. Thank you, Honorable San Fernando.